Hi, ngayong araw, pupuntahan naman natin ang merkado. Yan ang Shangri-La Hotel. Ngayon ay Radisson Hotel na po. Ang unang pupuntahan natin muna ay yung kanilang pasar o yung market. Yan po ay Friday. So, Friday day, Tabo Day din po dito ng kanilang merkado. So, maraming taong papasok doon. Bibili ng mga gulay. Itong pasar na to, o yung market na to, ay kilala sa murang mga gulay. Yung sa isda, doon naman po yung sa Gadong. Yung nakaraan natin na video, yun yung pinuntahan natin. Pag gusto mong bumili ng isda, doon naman po ang maraming choices. Tsaka mura. Dito naman po yung mga gulay, iba't ibang klaseng gulay na mura lang, $1 lang isang tumpok. Tapos tumpok po, ibig sabihin yung isang naka-plato-plato. Ang linis po ng palengke nila dito, tingnan nyo, naka-tiles, talagang malinis na malinis. Tapos may mga lamisa pa dyan kakakain, pag bibili ka ng mga kakanin. Yan, meron din ditong mga nagtitinda kasi ng mga kakanin. Yan o, isang plato, $1 lang po yan. Marami, iba't ibang klaseng gulay, mga prutas, kaya yan ang daming taong napupuntahan kasi nga Friday market day o sa atin tawag ay tabo. Kaya marami ditong pupunta pag linggo at saka Friday. Pero mas marami pag Friday talaga kasi yun yung pinaka tabo day nila. Yan, may mga tuyo rin sila, yung mga kahoy-kahoy, mga sandok yata yun. Tapos dito, diretso tayo dito. May hugasan din dito ng kamay. O, diba? Ang linis. May sink din, lakas pa ng tubig. Linis-linis po ng palengke nila dito. Dito may mga salita po tayo na kahawig sa salita nila. Bas. Dadarong. Marami po, hindi lang yung bayabas at saka talong. Meron din yung payong din sa kanila. Yung sabon din sa kanila. Ang linis talaga ng palengke nila dito, makikita nyo naman. Tapos, ang laki pa. Tapos yan, iikot ko pa kayo. Yan, may basurahan. Diyan mo itapon ang iyong mga basura pagkatapos kumain. Kasi malapit lang po yan doon sa lamesa kung saan ka pwede umupo at kumain. Ngayon naman, dito tayo sa yung mga pinagpipilahan ng mga tao na yan. Yan po ay bilihan ng mga kakanin. May mga pisang goreng o yung mga fried banana, kung ano-ano mga kakanin, mga ulam. Tapos dito naman ay yung isda. Meron din silang isda dito kaso hindi siya ganun ka daming pagpipilian kagaya doon sa Gadong Fish Market. Doon talaga ang mas marami. Dito kasi mas priority yung mga gulay dito at saka prutas. Yan, tapos niyan, balik ulit tayo dito sa merkado. Kasi pag may bibilhin po ako. Tapay. Tapay. 2 ringgit. Yan, ang dami din yung mga tinda, iba't ibang klaseng mga kakanin. Yan nga po parang binili natin, tapay, panghalo po yan pag nagluto ng puto. Para medyo maasim-asim yung kahawig ng puto kalasyaw yung lasa pag hinaluan nyo po siya ng ganyan. So, ito nakabili na. Alis na tayo. Sunod naman nating puntahan yung mga daan ng mga shortcut dito sa city. Alam ko po to kasi dito kami dati nakatira. Ilang taon din po ako nakatira dito, yung staff house namin. Ayan, dadaan na naman tayo sa pedestrian. Dito pala, tingnan nyo lagi, pag dumaan yung tao sa pedestrian, hindi mo na kailangang minto pa, diretso ka lang dahil sila mismo ang hihinto sa'yo. Ganyan po dito kadisiplina, kaganda. Diba? Hinto talaga sila pag may dadaan. Ngayon, dito ko kayo dadalhin sa, ito papunta ito doon sa
Yan, shortcut tayo dito para mas madali. Maraming daan dito papasok pagpalabas. Nandito na tayo sa main road nila, sa mismong heart of the city. Marami rin ditong restaurant. Andito na naman tayo sa ilalim, mga kasulok-sulukan. Papunta din ito doon sa Wahoo Yayasan na daan. Yung mga gilid-gilid na dinadaanan natin, mga opisina po yan, bangko. Tapos dito may mga restaurant. Yan, mga nasa ilalim po ito ng mga daan o yung parang mga shortcut o kung tinatawag ay jalantikos o yung daan nga na shortcut. Ayan. Dito shortcut din. Paglabas mo ay yung waterfront na. Dito ko muna kayo dadalhin sa waterfront. Papakita ko muna sa inyo yung waterfront. Dito ang dami ding nag-jogging dito. Dito ka rin pwede sumakay ng prau o yung water taxi nila. Dito talaga yung antayan. Yan, dito. Dito muna ako magmumuni-muni. Ang ganda na ng Brunei, ang linis. Alam nyo dati, nung una kong dumating dito, hindi po ganito ang Brunei. Pati airport nila, iba pa. Pati the mall ay wala pa po. Ito pati dito, meron naman to kaso hindi siya ganito ka progress. Ngayon, grabe, ang ganda na talaga ng Brunei. So, magmumuni-muni muna ako dito. Dito pwede ka sumakay dito ng water taxi. Ikot-ikot ka lang ng kanilang city. Ayan, may mga nakikita tayo dyan na boat. Pag sila ay mag-park dyan, o kaya tumayo ka mismo dyan sa park, sa nila, waiting nila, may pupunta na sa'yo, water taxi, o yung prau. Pupuntahan ka, tatanungin kung saan ka pupunta. Ay, ang ganda ng Brunei, grabe. Alam nyo, sa tagal-tagal ko dito, napamahal na ako sa bansa na to. Parang ayaw ko na nga umuwi sa atin. Minsan iisip ko, uuwi ako, dapat bakasyon lang, balik ulit ako dito. Nung una, mahirap kasi kararating ko lang dito, hindi ko alam ang kanilang salita. Sinabihan pa ako dati ng customer niya, kailangan marunong ka sa aming salita kasi nandito ka sa bansa namin. Pero nung katagalan, marunong na ako sa salita nila, na-adapt ko na yung kultura nila. Yung tahimik na lugar, na pagising mo sa umaga, wala kang ibang alalahanin, kundi ang maligo, mag-prepare papunta sa trabaho, walang ingay, di kagaya sa Pinas. Namiss ko na ang bansa na to, kaya parang ang hirap mag-move on at umuwi sa Pilipinas. Parang di ko na alam kung paano ulit mag-umpisa. Sa tagal ko ba naman kasi dito, parang nasanay na ako. Ito nga po palang dadaanan natin. Ito po yung underpass nila. Dati po marami pong dumadaan dito kasi bawal doon sa taas. Ngayon nilagyan na yata ng pedestrian doon sa taas. Kaya hindi na po dito nagdadaan mga tao. Parang nakalimutan na po ito. Natatakot nga po ako dito ng dumaan kasi parang nayo yung balahibo ko. Kaso nilakasan ko kasi papakita ko lang sa inyo yung na forgotten na daan, underpass dito sa Brunei. Yun yung ilaw, nagbi-blink-blink pa. Grabe, takot ako. Tumakbo ako pala nun. Tapos yan, dito tayo lalabas sa kanilang escalator. Yun yung escalator nila, ang dumi-dumi na rin. Hindi na rin siya nalinisan. Pinabayaan na kasi itong daan na ito. Alalabasan natin nito doon sa Wahoo o yung Yayasan Complex kung nasaan ang Wahoo Department Store. Ayan. At least nasa taas na. Kanina tatakot din ako doon sa loob. Ayan, nasa taas na. Kaso dito naman, hindi ka naman matatakot na may mga masasamang loob na bigla ka na lang babarilin kasi bawal dito magdala ng baril. Ni pulis nga dito, wala pong baril. Batuta lang ang dala.
Hindi, natatakot lang ako kasi parang nananayo yung balahibo ko ba. Ayan, dito naman tayo sa kanilang park, yung Makuta Park. Dito ang dami ring nagja-jogging dito. Maganda ang view, maliwalas, mahangin, katapat ng tubig. Ang ganda. Dati, water village po ito, yung Kampung Ayer, tawag nila, mga bahay sa ibabaw ng tubig. So, yun, inano na yun sila, nilipat, at ginawa nga dito, ginawang pasyalan, ginawang park, kaya lalong gumanda. Dito hindi lang umaga matao, pati sa gabi, matao rin. Dito na, daming nagjo-jogging dito. Naglalakad, nagdadala ng mga bata, magbisiklita. Yun, pwede kayo sumakay ng ganun, water taxi, yung parawang tawag nila. Yan dito may view rin nung kanilang masjid. Tapos yan, kalsada na yan, yung papunta po yan doon sa istana. Tapos yung nakikita nating building na yan, yan po yung magistrate o yung makama nila kung saan litisin pag may kaso ka. So, yan, uwi na tayo. Tapos na ang araw. Sa susunod ulit nating pagkikita. Bye! Tatawid tayo dito sa kabilang highway. Tapos, diretso na ng uwi. Salamat sa pag